DX69 po ay radyo ng FM ako. Tabato City, tama po yung orasan. Ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang linig. Lain-lain mga pananaw. Lain-lain na tinong. Magkalabang nilain na pananalataw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-lain balita. Sa unang kanan. Lain-lain na balita. Kapungso. Magkalabang nilain na balita. Sa buong ngalan. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Itang po yung maurasan ng oras sa buong kapuluan. Ganap na pong alas 4 ng hapon. Magandang hapon sa Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Thursday. Ika-27 sa buwan ng Nobyembre 2025. At ika-6 sa buwan ng Jumada al-Akhir, 1447 sa ating pong Hijri calendar. Welcome sa ating arangkada balita ng radyo natin FM ako, Tabato City. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng bumubuo ng radyo natin FM ako, Tabato City. Sa ngalan ng pamunuan ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Sama-sama po tayo sa pagtatanghal ng ating pong arangkada balita. Hanggang alas 5 ng hapon na dito lamang sa radyo natin FM ako, Tabato City. Manatili yung nakatutok sa radyo natin FM ako, Tabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At narito na ang detalye ng ating pong mga balita. Tumanggap ng tulong pinansyal ang 29 na pamilyang nasa lanta ng malakas na hangin at ulan dulot ng ITCZ at bagyong Tino na nagdulot ng pinsala sa kanilang mga bahay sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in Response to Emergency Situations OB Care sa program ng MSSD noong November 25, 2025 sa municipal hall ng Sitangkay. Sa kabila nito, 15 pamilya na may totally damaged na bahay ang tumanggap ng tig 10,000 pesos habang 14 na pamilya naman ay may partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 5,000 pesos. Pinangunahan ng MSSD Sitangkay Unit Office ang pamahagi, katuwang ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Sitangkay at ang mga para-social worker. Layunan ng tulong pinansyal mula sa B-Cares na maibsan ang pasanin ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at matulungan silang makapagsimula sa pagkukupuni at rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang tahanan. Samantala, naging makabuluhan at produktibo ang unang araw ng kauna-unahang Bangsamoro Children's Congress sa 2025 kung saan naabot sa 30 batang delegado mula sa iba't ibang panig ng BAR ang nagtipon kahapon November 26, 2025 sa Alnor Hotel and Convention Center upang palakasin ang kanilang boses at kaalaman tungkol sa kanilang karapatan na bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month sa Kongreso ay may temang Protect Childhood, Defend Your Rights, Invest in Their
future na may nagalayong bigyan ng puwang ang kabataan upang mailahad ang kanilang mga karanasan at pananaw sa mga isyong direktang nakaapekto sa kanila. Pinaunahan ito ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Makatuwang ang MLG, UNICEF at Council for the Welfare of Children o CWC bilang unang kongresong inilusad kasabay ng Bangsamoro Children's Month na nagmarka ito ng bagong yugto sa participatory governance para sa kabataang Bangsamoro. Mismo ang mga bata ang naging sentro ng pag-uusap, nagbigay ng kanilang pananaw at karanasan upang makatulong sa paghubog ng mga programang para sa kanila. Sa mensahe ni Minister Atty. Raisa H. Jajuri, ang Kongreso ay dinisenyo upang mabigyan ng mga bata ng pagkakataong matuto, magbahagi ng opinyon at mas maunawaan ang kanilang mga karapatan. Anya ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan ay mahalagang puhunan para sa hinaharapan ng Bangsamoro sapagkat sila ang magiging susunod na leader ng kanilang mga komunidad. Kayo pa din patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng radyo natin FM mga Kota Batu Sili. Samantala, personal na tumungo ang Moro Islamic Liberation Front Advocacy Joint Action Group MLG Akjag sa Barangay Malina, Pinapawan City upang imbestigahan ang insidente ng kinasawi ng 7 individual. Pinaunahan ni Team Site 1 Head Noor Ali Alamada sa ilalim ng direktang supervision ni MLF Ahjag Chairman Anwar Alamada ang pagbisita upang alamin ang sitwasyon at mangalap ng paunang impormasyon kaugnay ng pag-atake na nagresulta sa pagkapaslang ng 5 kasapi ng MLF at 2 miyembro ng MLF. Sa panayam, kinustyon ni Alamada ang manoy kawalan ng agarang at pursuit operation ng Philippine National Police o PNP laban sa mga salarina. Binigyan din niya na dapat ay mabilis na kumilos ang mga otoridad upang agad na maaresto ang mga suspek at maiwasan ang posibleng pagganti o karagdagang karahasan. Nakakabahala na walang manong mabilis na operasyon ang PNP para tugisin ang mga responsable. Ito ay pahayag ni Alamada kasabay ng panawagan para sa mas matibay na aksyon at koordinasyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Tiniyak naman ng MLF Akjag na patuloy itong nakipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang motibo, maberipika ang pagkakakilanlan ng mga suspek at mapanatili ang kapayapaan sa Kidapawan City at mga karatig lugar. Sampung minuto magkalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, kaugnay ng pagtatapos ng field validation sa mga kooperatiba sa Maguindanao sa ilalim ng programang MAPAR Loan for Enhancement of Necessary Development Strategies. Nagsagawa ng deliberation na meeting ang Agri-Business Management Assistance Division o AMAD noong November 24, 2025 sa MAPAR Maguindanao Provincial Office. Pinangunahan ang aktibidad ni AMAD Program Assistant by Shuhani Raisa Baragir kasama ang mga kinatawanan ng deliberation na selection board mula sa iba't ibang division. Kapangunan ni Provincial Director
Bro namin di Maulana sa isinagawang deliberation na 32 validated cooperatives ang sumailalim sa blind judgment kung saan hindi binunyag ang kanilang pangalan, lokasyon o anumang pagkakilala sa mga miyembro ng board. Ang bawat kooperatiba ay sinuri lamang batay sa kanilang performance, kapasidad at resulta ng field validation upang matiyak ang patas, walang kinikilingan at makatarungang proseso ng pagpili. Mula sa kabuang bilang 14 na kooperatiba ang matagumpay na pumasa sa deliberation at irekomenda sa Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines para sa final selection. Samantala 18 ang kooperatiba ang sasailalim sa revalidation upang muling matukoy ang kanilang kakayahan at kwalifikasyon. Inaasa na ang programang ito ay magpapahiram ng pinansyal na suporta sa mga mapipiling kooperatiba upang higit pang mapaunlad at mapalakas ang kanilang agri-fishery enterprises tungo sa mas matatag na kabuhayan. 12 minuto magalipas sa alas 4 ng hapon. Magbabalik ang Arang Kada Balita. Makakaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanapbuhay. Assalamualaikum. Alam niyo ba, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil meron itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Royal South R.S. Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Hanap mo ba'y ibang appliances? Diyan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, tagahatag ng servisyo. Imperial Appliance kasama sa region nyo. Imperial Appliance Plaza. Quality appliances. Imperial Appliance Plaza. Kalidad ng magkakaba. Efficient delivery and services. Ang number 1 suki ng bahayan. Nang una. Imperial Appliance Plaza. Home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza. Kalidad ng magkakaba. Efficient delivery and services. Ang number 1 suki ng bahayan. Nang una. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Ling Poblacion 5, Cotabato City. Bumili at manalo ng
300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, kabarato. Everything's here at KCC. Minutes makakalipas o alas 4 ng hapon. Tayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arang karabalita ng radyo natin ay mga Cotabato City. Ang bahagi nito ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid po sa inyo ng Langay Care Clinic. Matatagpuan sa may second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. 17 minuto magkalipas o alas 4 ng hapon. Sa pagpapatuloy natin mga balita, sa pagtalima sa Proclamation number 1172 at Republic Act number 10398 ang isang Cotabato City Government sa pambansang 10-day campaign to end violence against women mula November 25 hanggang December 12, 2025. Temang United for Voice Free Philippines ay paalala na mahalaga sama-sama na pagkilos o pangangalagaan ng karapatan, dignidad at kaligtasan ng bawat babae sa ating lungsod. Pinagtitibay so ng Cotabato ang layunin nito na protektahan ang mga kababaihan na sa panganib at palakasin ang mga programang tumutugon sa karahasan. Ito ng patuloy na advokasya para sa magkaroon ng ligtas, maayos at mapayapang pamayanan para sa lahat ng Cotabateño. Isang banda ng isang mga opisyal sa Ministry of Labor and Employment sa Mole, nangunguhan ni Minister Musmin Bapa Mosema ilang pagminta sa kampanya laban sa karahasan sa kababaihan. Natin man ang tema na nagkakaisa para sa isang barm na walang karahasan, pagpapalakas ng kababaihan, pagtatanggol sa kapansayan. Kilala ng Ministeryo ang mahalagang papel na ito. Mahalagang papel nito sa pagbibigay ng kailangang pagsanay at suporta sa trabaho para sa lahat ng kababaihan sa iba't ibang sektor ng paggawa ng Bangsamoro Women Commission, PWC, ng Mole. Isang hinaharap kung saan ang bawat babae sa riyon ng Bangsamoro ay pinahalagahan, protektado at pinalalakas. 20 minutes magkalipas o alas 4 ng hapon. Samantala sa iba pa nating mga balita, itinagka ng Commission on Elections, COMELEC, ang Bangsamoro Parliamentary Election sa March 30, 2026 at wala pang batas sa pagbabago ng distrito. Sa Bangsamoro Autonomous Unit sa Mindanao Bar, resolution na number 11181 labas ng COMELEC inimbang ang calendar of activities sa parliamentary elections sa susunod na taon sa bilangan ng pagkain ng Certificate of Candidacy, election at campaign period. Dahil nito ang 4 na araw filing ng COC sa Enero 5 hanggang
automated ang parliamentary election final testing at sa siling ng voting machine ay nakatakda sa March 27. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, tinagda nila ang petsa para sa pagdaraos ng parliamentary election kalang May redistricting law. Narito inatasan ng Korte Suprema ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na maglabas ng bagong BARM redistricting law pagsapit ng October 30, 2025. Inatasan din ng Supreme Court ang COMELEC na magpatuloy sa paghahanda at sa pagsagawa ng parliamentary elections na hindi lalabas sa March 31, 2026. Ganyan pa man, hanggang ngayon ay wala pang naaprobahang batas. 22 minutes mga kalipas, walas 4 ng hapon. Patuloy na nakikinig. Atin po nga ng kadabalita ng Radyo Natin FM mga Cotabato City. Ang bahagi ito ay atin po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment sa Molibar. Pamuno ni Molibar, Minister Dato Muslimin Gisem, kanilang General Director sa Surab Abutalvil Jr. Nagpatuloy ng Bangsamoro Youth Commission sa pagtulong ng integrasyon ng Bangsamoro Action ng Plano ng Peace and Security sa mga programa ng gobyerno sa pamamagitan ng isang sesyon ng mainstreaming sa ang Ministry of Labor and Employment sa MOLE noong November 24, 2025 sa lungsod ng Cotabato. Silbi ang pulong bilang isang strategikong plataforma sa parehong institusyon upang tuklasin ang paano kung paano maisasama ang mga prioridad ng Bangsamoro Action na plano ng peace and security sa kasalukuyan at hinaharap na mga inisyatiba sinusulong ng MOLE na tinitiyak na ang kabataang Bangsamoro ay makabuluhang nakakasali sa pagsulikap na nagtataguyod ng kapayapaan, partisipasyon sa ekonomiya at pangmatagalang katatagan sa rehiyon at pagpapatuloy ng BYSC at pagpapatupad ng pagsisikap sa mainstreaming at iba't ibang mga ministeryo upang matiyak ang Bangsamoro Action na plana sa peace and security ay maging isang aktibong balangkas na magpapay sa inklusibo at kabataang nakatuon pamatunan na pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Walas 4 ng hapon at tayo ay nakalive sa ating mga page Facebook sa Radyo Natin FM DXCC 95.9 Cotabato City. Ang kaibigan natin na isong Maris 24/7 na ang Radyo Natin FM Cotabato City. Lulubo sa inyong mga Facebook sa inyong Android phone sa inyong mga Play Store ang Radyo Natin FM 95.9 na Cotabato City. Hindi na ho makakasama 24/7 ang atin pong pila na 24/7. Magbabalik ang nakarabalita magkalipas lamang po ng ilan sa atin pong mga hanapbuhay. Bay, siya ka pan. Why, Bapa, anak ko din. Bapa.
Pagka ko sa walay na nakikinig ko aran ibalita yan man na pagsikap sa mata na nalinyang kasaki na bras ka pangili ko di ako pagkabalik sa Quran kaya di ko kaya sa mapya nagkiyo ko na makilay ko po sa mga minisan. Ano natabuhan ba pa? Kaano ng katawan ko? Nababtalungan ka na mapiyay ka-check up. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Sulang Eye Care Clinic. Matulong ka ito ba? Pagkataan ka yung diwalan. Maya pa sa pagkabitiyatan na mapakaya daw ka sa akin kapawangan ko naman. Luka ko ang sa second floor sa Ardonix Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, Sensuat Avenue, Cotabato City. Alain sa Allah, nanalo ko. Namakudasukal, nanalo ko kado makilig. Mga pagdali namin, mga pagkaroon namin, kung bangili ka no sa mga peka-check-up ni sa mata, undo kompleto yung mga gamit din, naangin ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, sa Ardonix Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nila, 0966-024-6066. Ano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Ang ikanunan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na siguradong magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Samosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guayaba shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacloban City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House, Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sensuat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Sana sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House, Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant. Hello mga mamis. Gusto niyo bang manap sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying in libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying in open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita ng mga oras sa Bagwa Lying in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camaro Mani. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihandog ng Ministry of Labor and Employment.
BARMM sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Development. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng na naghahanap ng trabaho at mga pribado sa establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang ilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya ibisitahin lang ang website na ito. Kumakailan i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vendor machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sisuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarit Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarit Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cellphone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahil upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Dr. Atoy Arbolada upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa mga karagdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Birren, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. Sitigya Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipuna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mahmud Maulana with cellphone number 0975-576-5811,
Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong balita na nagalat na tayo mga Cotabato City. Makalipas po ang alas 4 ng hapon at kami pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng radyo natin ay mga Cotabato City. Nakikisa ang pamahalang lokal ng Dato Dinsin Swat sa pamuno ni DOS sa US Mayor Abdul Maina Abbas Al-Haj sa paggunita ng ika-10 ng kampanya para sa wakasan ang karahasan sa mga kababaihan. Ang kampanya ay naglalayong mapalakas ang pagmamahal sa kababaihan, mapanatag ang kanilang karapatan at ang kanilang kaligtasan sa lahat ng antas ng lipunan. Ang 10-day campaign to end violence against women ay isang pahayag ng commitment ng Dato Dinsin Swat na magmamahal sa kababaihan at magmamahal sa kanilang karapatan. Lokal na organisasyon, grupo ng kababaihan ay nagsisilbing mga tagapag-ambag sa pag-uon ng isang mas malusog at mapanatag na komunidad. 38 minutes makalipas po alas 4 ng hapon. Pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng radyo natin ay mga Cotabato City. At dumako na po tayo sa atin pong mga balitang pambansa. Nanunsyo ni Acting Justice Secretary Frederick Villan itong Martes mailaan na isang silang 1 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong hahatong sa pag-aresto kay Cassandra Leong upang maiharap sa korte sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na lalaki sa 1999 sa Pora, Pampanga. Tuturing na niya na fugitive CEO na tumayong representative ng lalaki sa 1999 matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Pampanga Court. At itong Lunes ay iutos naman ng Pasig City Criminal Trial Court Branch 157 ang kasilasyon ng kanilang pasaporte at iba pang mga akusado kabilang sila Attorney Harry Roque, Renilina Baterna, Dennis Cunanan at Mercedes Macabasa. Wala rin na niyang record noong Bureau of Immigration departure na pinaniniwala ang gumamit ng backdoor matapos mamataan sa Japan. Samantala sinabi ni DOJ Secretary Nicolas Felix Aten wala silang natiyak na impormasyon sa status ng asylum na hiningi ni Roque sa The Netherlands. Naliwanag niya na depende sa desisyon ng ng bansa ang gagawin nilang aksyon sa pagkansila ng pasaporte ni Roque. 40 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa ng mga balitahan daw si Vice Presidenta Sara Duterte naging susunod na Pangulo na 5 bakante ang naturang posisyon sa gitna na rin ang kinakaharap ng mga isyu ng korupsyon ng pamahalaan. Isang panayam ng media, sinabi ni VP Vice Presidenta Sara Duterte na malinaw para sa
kanya ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Dalawa niya walang question sa kanyang kahandaan na dahil ng kumandidato niya siya ay vice-presidente ay presenta niya ang kanyang sarili sa mga mamamayan na bilang first in line ay mapapakante ang posisyon sa pagkapangulo. 41 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, tatlong akusado na pawang sangkot sa manumalyang flood control project ang nakikipag-ugnayan na ngayon sa Embahada ng Pilipinas para sa kanilang pagsuko. Ayon kay National Bureau of Investigation ng NBI Acting Director Tito Bagno nitong Martes, sabi Magno na ang impormasyon nakuha niya kay Interior and Local Government Secretary John V. Garrimulian. Ang tinukoy na pagkakilanlan ng tatlo ay kabilang sa 16 na akusadong inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan kaugnay sa anomalya sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. 42 minutes makalipas alas 4 na ng hapon. Ang bahagi nito ay atin po sa inyo. Wow, electric motor. Mga kaibigan natin na nais mong magkaroon ng sasakyang hindi bumubuga ng usok para siguradong makakatulong sa atin pong kalikasan. Nakilala ang Inuang electric motor, madaling gamitin, walang hassle, at abot kayang halaga. Para sa karagdagang impormasyon na patungkol sa Inuang electric motor, kayo na tumawag sa cellphone number 0926-9580-840. Ang bahagi ito ay alin po sa inyo ng Synergia Products. Manatiling malakas sa malusog ang ating pong pangatawan ng mga Synergia. Araw ng produkto ng Synergia ay pure at natural. Certified World Health Organization, Department of Health, at syempre halal certificate. Halal certified. 44 minutes makalipas alas 4 na ng hapon. At sa iba pa nating mga balita, humigit kumulang sa porsyento ng buwis na nakolekta mula sa mga Letter of Authority o LOA ng Bureau of Internal Revenue. BIR ang napupunta sa korupsyon. So ay yung kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito isang press conference. Nag-ejercito na 30% lamang na nakukolekta mula sa LOA ang naibabalik sa gobyerno. Isa si Ejercito sa mga senador ang unang nagbanggit ng isyu ng korupsyon na kaugnay ng mga LOA ng BIR. Sabi pa ni Ejercito na sangkot kasi ang mga BIR revenue officers at regional directors na kayang aabutan niya sa 6 billion pesos hanggang 8 billion pesos ang inasahang koleksyon ng kawanihan. Humigit kumulang sa 2 billion pesos hanggang 3 billion piso ang nalikom dahil 70% ng nakuliktang buwis ay napunta sa mga kickback. Halimbawa ng Ejercito si Jet Li ng Philippine Motorcycle Tourism Ambassador na naging biktima ng umano'y pangikil na nawala ng hanggang 10 milyon ng pesos. Sabi rin ni Ejercito na may legal ilang negosyo na nagsasabi na walan sila ng bilyon-bilyon sa mga nakalipas na taon. 46 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon at sa iba pa nating mga balita. Pirma ng Malacanang na buwag na ang Office of the Special Assistant
to the President for Investment and Economic Affairs o sa PIA na dating pinamunuan ni Acting Finance Secretary Frederick Go sa press conference nitong Miyerkules. Nanipala sa press officer Attorney Claire Castro mong Go ang nagkumpirma ng desisyon na siguro naman ni Castro na hindi mapituhan ang mga kasalukuyang gawain ng opisina sa pinag-trade agreements dahil ang Department of Trade and Industry o DTI ang humahawak sa mga ito. Pa niya, halos sa magkakapareho ang tungkulin ng usapin at ng ibang ahensya tulad ng DTI at Department of Finance kaya magtutulungan ang mga ito sa oras na mabuwag ang opisina. Matatanda ang inilipat si Go bilang Finance Secretary matapos italaga sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Finance Chief Rap Recto bilang Executive Secretary kasunod ng pagbibitiw ni dating Executive Secretary sa Bersamin dahil sa pagkakadawit sa flood control scam. 47 minutes magkalipas walas 4 ng hapon. Samantala sa ibaba nating mga balita, nakakatitiyag si Senator Luisa Ontiveros na hindi makakatakas sa batas dating presidential spokesperson Ali Roque Sandra Leo sa pangasangkot sa Philippine Offshore Game Operations o POGO. Sinabi ni Ontiveros na nararapat lamang ang ginawang pagkansila sa kanilang pasaporte lalo pat tila tinatakasan nila ang batas harap sa kasong human trafficking sina Rocky at Ong. Sila na rin ang Pasig Court, ang pasaporte sina Ronnie Lina Baterna, Dennis Acunana at Mercedes Macabasa. Ontiveros ang chair ng Senate Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. Nanguna sa investigasyon sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga kumpanya ng POGO. 48 minutes magkalipas walas 4 ng hapon. Samantala sa ibaba nating mga balita ay naprobahan ng Senado ang 1.44 milyong pesos na budget ng Department of Education para sa 2026. Pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga senador, makakatulong ito sa mas mabilis na konstruksyon ng mga silid-aralan para mas mataas ang kompensasyon para sa mga guro, karapatan na kagamitan para sa mga estudyante at paglutas sa kakulangan ng guro sa buong bansa. Salamat naman si DepEd, Secretary Sani Agara, sa ng mga mambabatas at binanggit ang mga kasalukuyang programa tulad ng pinahusay na Senior High School Curriculum, TESDA Line, Tech Voc Certification, nalawak din na digital connectivity sa mga paralang walang serbisyo at pag-deploy ng 10,000 school counselor associates para sa mental health at anti-bullying program ng Senado. Ang pamuno ng kahandaan ng DepEd ay patupad ang mga rekomendasyon sa ICOM 2. 50 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Samantala sa ibaba ng mga balita, pinagtanggol ng bagong alyansa makabayan na bayan noong November 25 ang kanilang panawagan na magbitiw sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte kung mapawalan sila ng tiwala ng publiko. Ayon kay Bayan Secretary General Raymond Palatino, ang pagbibitaw ng Pangulo, ang pagbibitiw ng Pangulo at Vice Pangulo ay kilala ng Article 7 Section 8 ng 1987 na Constitution at nagtitrigger ang constitutional line of
taksasyon. Pinanggit niya na ang panawagan ay nilabag sa batas at isang mapayapa at maayos na paraan na pagbabago ng liderato. Kritikal si Palatino sa gobyerno kaugnay ng flood control scandal at umano'y budget insertion at pinaliwanag na ang National Transitional Council ay civilian na rin, limitado sa oras at hindi junta. 52 minutes makakalipas walas 4 na ng hapon. Kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating kung alang kada balita ng radyo ng TNFM Mangkot, Tapato City. Samantala sa iba pa nating mga balita, iniis ng isang departamento ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga pangalan na Senator Lisa Escudero at ng kanyang campaign na contributor Lawrence Lubiano na ng isyu ng umano'y paglabag sa omnibus election na code. Ngayon ito sa pag-amin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon sa pangampanya noong 2022 elections sa government contractor na si Lubiano, Pangulo ng Central Waste Construction and Development Incorporated. Sa siyang manapahinang resolusyong inilabas ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC. Sabi nito na ang pagbibigay ng campaign designation ng Lubiano ay Escudero ay hindi paglabag sa provision ng Omnibus Election Code. At dahil walang manong paglabag na nagawa si Lubiano magbigay ng donasyon. Ang lugar nito na wala ring paglabag nagawa si Escudero nang tanggapin ang donasyon. Sa ugnay nito, inirekomendari ng PFAD ang pag-terminate sa investigasyon sa kaso dahil sa kawalan ng ebidensya na sinusuporta sa reklamo. Sunod sa seksyon na 95 ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang pagtanggap ng isang kandidato ng donasyon mula sa mga kontratista ng gobyerno. Sinabi ni Lubiano na ang ibinigay niya 30 million pesos na donasyon kay Escudero para sa kanyang senatorial bid ay galing sa kanyang sariling bulsa at hindi mula sa kanyang kumpanya. 54 minutes makalipas walas 4 ng hapon. At bilang pag-uli sa atin po mga balita, niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinubukan naman mo ng dating kongresista na si Zaldico na ilakmi ang administrasyon para hindi mabawi ang kanyang passport. Sa isang record video message, ang kanyang Pangulo na nilapitan sila ng abogado ni Ko para makipag-usap tungkol sa pasaporte ng dating mambabatas. Ito ay dating kinatawan ng Ako Bicol Party List ay may Juan Suarez mula sa sandigan na bayan ng abuse ang nilabas ni Ko sa kanyang social media account sa inakusahan si Marcos, anak nito na si Lucos Norte Representative Sandro Marcos, kanyang pinsan na si Representative Martin Romualdez na sangkot umano sa katiwalian sa mga flood control project. Sinabi ng Pangulo na agad kakanselahin ng gobyerno ang pasaporte ni Ko para naihain na ang mga kaso kriminal laban sa kanya. Namon din ni Marcos si Ko na bumalik sa Pilipinas upang manumpa ang kanyang pahayag at sumailalim sa due process. Nayag din ni Marcos na pinatigil ng anti-money laundering council ang mga aeroplano ni Ko na nagkakahalaga ng higit ang kumulang 4 billion na pesos
tagbulan. Gabihan na peso. Naaset ang napris na sa inagdag na ito. Inagdag na ito. Ito pa lamang ang simula. Nangako rin na si Marcos ang pera ng mga tao ay maibabalik. 56 minutes makalipas walas 4 ng hapon. At wala na tayong oras sa atin pong arangkada balita ng radyo na tinapamako tapat City. Hello kay Rocky, Sir Rocky T. Aton, watching your live news. Thank you. Dyan sa mga tabiran, o sa mga Marquez, rather. Always Maginaw. Hi, ma'am. Salamat sa inyo dyan. Good afternoon. Watching from Takurong City, Sukran. Ayan, salamat po sa pakikinig at sa panuod. Dito po sa lahat ng programa ng radyo na Telepamako, Tapat City. Alright, wala lang tayong oras sa atin pong arangkada balita. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ng araw ng Thursday. Ikadalawamput pito sa buwan ng Nobyembre 2025 at ikanin naman po sa buwan ng Jumada Laakhir 1447 sa atin pong Hijri calendar. Salamat po sa pakikinig. Salamat po ng aming station manager. Salamat po ng aming broadcast media engineer, sa aming news head, sa aming news writer. Salamat po ng pamunuan ng Coruato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po yan ang Elizabeth, kung pansamantalang nakasama sa arangkada balita, hanggang sa muliho, hanggang sa muli, sa ganyan pa rin oras at hinsilan. Dalawang minuto na lamang po nalalabing at mag-alas 5 na ng hapon, ating muna katutok sa radyo na Telepamako, Tapat City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong libo, 100 isla. Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang linig. Lain-lain mga pananaw. Lain-lain na ilog. Pagkaroon nilain na pananataw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-lain balita. Sa usapan na lain-lain na hambal. Isa ang puso. Pagkaroon nilain na balita. Sa buong nga natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Country-friendly station, Radio And the KBP Golden Award for the best FM radio station provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa halaman po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Jim McDowell, taus-pusong pasasalamat na aming ipinapabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners, at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. Radio Network, powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day.